Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang ika-6 na grupo na mag-uulat tungkol sa konsepto at perspektibong queer, isang paghalaw sa kwentong hatid ng Rainbow Sunset. Ngunit bago iyan, atin munang alamin kung ano ang inaasahang bunga sa pag-uulat na ito. Una, naipamamalas ang pagkaunawa sa konsepto ng queer bilang saligan para sa isang panunuring pampelikula. Pangalawa, nasusuri ang piling pelikulang panlipunan gamit ang pananaw queer. Pangatlo, nailalapat sa sariling karanasan ang mga konseptong natutunan. At pang-apat, nahahango ang mga pagpapahalagang Pilipino para sa sarili, sa kapwa, at tipunang kinibibilangan na halaw sa pelikulang napanood. At ang nakikita niyong larawan ay isang larawan tungkol sa pelikulang Rainbow Sunset. At ang pelikulang ito ay tungkol sa dalawang taong nagmamahalan na may parehong kasarian. Ngayon, dumako naman tayo sa panimula ng aming ulat. Ang panimula ng aming ulat. Ang teoryang queer ay nanatiling kauna-unahan at pinakapaham na konsepto, bagamat ang mga tagasunod nito ay kadalasang tumutuklas sa pagkakaugnay ng teorya at gawi sa pamamagitan ng pagtuon sa kaugnay na lakas na tinatalima sa pagbuo ng kaalaman. At ang mga philosopher sa teoryang queer ay sina Butler, 1993, Bersani, 2009, Halperin, 1997, at Trao, 2009. Nariyan din sina Michael Foucault, Sigwick, 2008. Ang mga philosopher na ito ay ang mga nag-aaral, nagsaliksik, at nagsagawa patungkol sa teoryang queer. Si Michael Foucault naman ay isang pilosopong manunulat ng kasaysayan sa Pransya. Si Sedgwick 2008 naman ang modelong lunsara ng sexualidad na pagkakakilanlan. Ang teoryang queer, pahapyaw na kaligiran. Ang pinagmula ng teoryang queer ay tila mahirap tuntunin sapagkat nagmula ito sa maraming kritikal at kultural na konteksto. Noong 1980, patuloy na ipinaglaban ng mga kilusan ang kawalan ng solusyon ng pamahalaan na masugpo ang malawakang paglaganap ng epidemyang AIDS at pagbibigay pansin sa mga bakla at lesbian. Noong taong 1990, ang teoryang queer ay naging bahagi ng mga pag-aaral hinggil sa kasarian at sexualidad na sa kabilang banda ay nagmula sa mga pag-aaral hinggil sa mga bakla at lesbian, maging sa teoryang feminismo. Narito naman ang mga paniniwala alinsunod sa teoryang queer. Una, ang teoryang ito ay nauugnay sa pananaw heteronormativity na tumutukoy sa institusyon, struktura ng pag-unawa at praktikal na oryentasyong nagbibigay daan sa paniniwalang ang heterosexualidad ay hindi lamang nauugnay bilang isang sexualidad, kundi isang pribilehiyo. Pangalawa, ang itinuturing na heteronormativity ay isang pandaigdigang pananaw na nagtataguyod ng heterosexualidad bilang normal at piniling sexual na oryentasyong ipinatutupad sa lipunan sa pamamagitan ng kasal, buwis, hanap buhay at karapatang mag-ampon. Pangatlo, ang heteronormativity ay isang anyo ng lakas at pagkontrol sa kapwa, lalaki at bakla sa pamamagitan ng mga isiniayos at katanggap-tanggap na pamantayan ng lipunan. Narito naman ang tatlong mahalagang pananaw ng teoryang queer. Una,
di pagkilala sa heteroseksualidad bilang batayan ng pagbuo ng sexualidad. Pangalawa, ang mga paniniwala hinggil sa homosexual bilang isang hamon ay isa lamang payak na anyo. Pangatlo, ang matatag na pagtugon sa mga paraan ng pagtugon sa di pantay na pananaw hinggil sa sexualidad. Narito naman ang feminismo at ang teoryang queer. Binibigyang diin ni Wed at Score 1997 ang kanilang pananaw hinggil sa mga punto ng pagkakaugnay, bagamat itinuturing sa pananaw feminismo ang pagpapakita at pakikipaglaban at ang pagtataguyod sa mga paniniwala at gawi hinggil sa pagkakaiba ng kasarian bilang isang suliranin sa pagtunghay dito ng mga tagapagtaguyod ng teoryang queer. Kaugnay nito, sinusuri ni Stryer 1996 ang teoryang feminismo sa pamamagitan ng pagbuo ng mga katawang queer sa pelikula at video na lumalabag sa biological at psychoanalytical na pagpapalagay sa konseptong feminismo. Sinasabi ng teoryang ito, ang teoryang bisexual ay madalas hindi napapansin o hindi nabibigyan ng pansin ang mga bisexual sa pag-aaral tungkol sa queer. Ang bisexual ay nagkagusto o na-attract sa parehong babae at lalaki. Ang teoryang trans naman, ito ay nagsisimula nang lumakas ang samahan sa mga queer na nagtataguyod ng iba't ibang uri ng sexual na identidad at gawain na hindi sumusunod sa normal na pamantayan ng lipunan. Dito pumapasok ang mas malawak na pagtatanggap at pagkilala ng mga transgender o taong nagbabago ng kanilang kasarian. Halimbawa, ipinapanganak na lalaki pero kumikilala bilang babae o kabaliktaran. Politika at lipunang queer. Ang teoryang queer ay madalas pinag-uusapan sa mga paaralan at aklat pero may malaki epekto ito sa tao at lipunan. Isa sa mainit na usapin dito ay ang pagpapakasal ng mga bakla at lesbian, kung dapat ba ito maging legal o tanggap ng lipunan. Ipinipakita ng teoryang queer na hindi dapat limitado o pagkakalimlan ang tao sa tradisyonal o ibig sabihin ay straight lang o gay lang, kundi mas malawak pa ang identidad at sexualidad ng tao. Meron ding mga ibang bansa na tinatanggap nila ang pagpapakasal ng parehong babae at lalaki. Mga kabataang queer. Habang mas napag-uusapan ang usaping queer, naging malinaw din ang mga suliranin ng mga kabataang queer. Maraming kabataan ang nakakaranas ng pang-aasar, diskriminasyon, depression, at minsan ay pagpapatiwakal dahil hindi sila tanggap ng lipunan. Ang mga kabataang queer ay madalas sumaharap sa diskriminasyon at pang-aasar pero unti-unti ring nabibigyan ng boses at representasyon sa media at lipunan. Implikasyon at tunguhin ng teoryang queer. Ang teoryang queer ay hindi lang tungkol sa sexualidad, kundi konektado rin sa ibang aspeto ng lipunan tulad ng estado sa buhay, kasarian at pagkakakilanlan. Kaya ito ay interdisciplinary, ibig sabihin ginagamit sa iba't ibang larangan ng pag-aaral, halimbawa kultura, politika at lipunan. Layunin nitong ipinipakita ang mga taong kabilang sa LGBTQ+ na dapat tratuhin ng may respeto, pagmamahal at pagkapantay-pantay. Ang teoryang queer ay nagtuturo na hindi lang kasarian ang bumubuo sa tao, kundi marami aspeto at lahat ay dapat pantay-pantay at may dignidad. Integrasyon at refleksyon. Una ay galang ang kasarian ng lahat, ibig sabihin ay walang sinuman ang may karapatang humusga dahil pantay-pantay lang ang tao. Pangalawa, kasarian sukatan ng tagumpay. Ibig sabihin ay ang gender identity ng isang tao ay hindi hadlang para siya ay magtagumpay sa buhay. Pangatlo, pinapakita ang diskriminasyon. Ibig sabihin ay sa teoryang queer makikita ang totoong karanasan ng diskriminasyon laban sa LGBTQ+. Pang-apat, pagpapantay ng karapatan. Ibig sabihin ay layunin nitong magmulat na isipan ng lahat
upang suportahan ang pantay na karapatan para sa lahat kahit ano ang iyong kasarian. Sa madaling salita, ang refleksyon ng teoryang queer ay respeto, pantay na tingin at pag-unawa na ang tagumpay at pagkatao ng isang tao ay hindi dapat nakabase lang